sa ating lahat. Sa loob ng napakahabang panahon, ang bawat mamamayang Pilipino ay may mga munti at matataas na pangarap para sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, at sa kanyang inang bayan. Pangarap na magkaroon ng matatag na trabaho para maging maayos ang kanyang buhay. Pangarap na laging may pagkain sa pagkainan. Pangarap na may taguyod ang pag-aaral ng kanyang mga anak para sa kanilang magandang kinabukasan. Pangarap na sana ay maging laging malusog ang pangangatawan para maiwasang magkasakit. Pangarap na maging ligtas sa krimen at anumang kapamakan sa araw-araw na pakikibaka sa buhay. At higit sa lahat, pangarap na habang siya ay nabubuhay, masaksihan at maramdaman na mayroong isang Pilipinas na maaari niyang ipagmalaki sa buong mundo, ginagalang ang bawat Pilipino kahit sa anumang lugar makarating. Subalit, paanong mapapatupad at mangyayari ang mga munti at malalaking pangarap ng bawat Pilipino kung ang namumuno na kanilang niluluklok sa kanilang kapangyarihan tuwing halalan ay mapag-imbot at sakin para sa sariling kapakanan, mga mapagsamantala at adik sa pagnanakaw sa kaban ng bayan na tila walang kabusugan. Paano kung ang mananalo ay hindi alam ang gagampanan na kanyang tungkulin bilang mambabatas tungo sa pag-unlad ng bayan at kaayusan ng pamahalaan? Paano na kung ang mananalo ay walang kaplano-plano para sa bayan at manggugulo lamang pag may sesyon ang Senado? Matuto na po tayo sa mga leksyon ng mga nakaraang halalan. Pumili tayo ng mga tapat, may prinsipyo, lalabanan ang katiwalaan at tunay na nagmamahal sa inang bayan. Piliin natin ang magbabantay sa kaban ng bayan at hindi para magnakaw lamang. Pumili tayo ng hindi malalasing sa kapangyarihan at tunay na maglilingkod para matupad ang mga munti at matataas na pangarap ng bawat mamamayan. Nasa inyong mga kamay ang ikabubuti o ikasasama ng kinabukasan ng ating mga anak at ang susunod na henerasyon na Pilipino ng ating minamahal na bansang Pilipinas.